Best and Paul Coming Marvel. number 2! Best and Paul Marvel. Best and Paul Marvel. Number 2. Ayan, so, thank you very much. Maraming salamat. Ayan. Okay, so muli maraming salamat, candidates. Balik na muna po tayo at tatawagin ko kayo mamaya para naman sa ating question and answer portion. Ulit. Maganda na po. Masukat po po sa forever ay ano. Wag po sana tayong maging ano sa ating conference. Ulit po na. Wag po sana natin yung Question answer. Hashtag forever. Ang sagot, ang tanong, sasagutin nila ng maganda. Hashtag. Okay, thank you very Magic much. pen. Candidate number 1. Question answer. Hashtag forever. Okay. Ayan, so next naman natin is sa candidate number 2. Anong name natin candidate number 2? Bon Andre. Okay, so Bon Andre, ready ka na ba, Bon Andre? Ready na, kaya naman bumulot ka na sa ating mahiwagang envelope. So ang nabunot ni Bon, ito tayo mo. Okay, so ang nabunot na hashtag ni Bon ay hashtag... Sino nagpupinto? Ang hirap. Hashtag YOLO or You Only Live Once. Hashtag YOLO, You Only Live Once. hashtag yun. Paano po ang hashtag yun po ay candidate number 2. Ayan, ang kanyang hashtag ay You Only Live Once. Kaya naman gawin na natin ang lahat because you only live once. Yes, candidate number 3, please step forward. Ano pa? Okay, so ang iyong nabunot ay ang hashtag family problem. Okay, so your hashtag is family problem. Magandang gabi po sa ating lahat. Barangay Wawa. Hashtag family problem. Naniniwala po ako na ang hashtag family problem ay masusolusyonan sa pamamagitan ng ating mga magulang. Kung hindi po ito masusolusyonan, ang mga anak po ang nakakaawa. Kung hindi po ito masusolusyonan ng ating mga magulang or kung sino man nakakatanda sa ating pamilya, malaking epekto po ito sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa amin. Hashtag family problem. Masusunod sa pamamagitan ng pag-ayos ng pamilya at pag-ayos kung ano, i-figure out nila kung anong problema sa kanilang family. At ayun lang po, maraming salamat. Thank you very much. Candidate number 3, Robin. Okay. Hashtag politika. Okay. Hashtag
Hashtag politika. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa napakagandang hashtag. Para sa akin po, ang hashtag politika, yan po ang inaasahan natin lahat. Kaya dapat mas gandaan po natin ang pagpili sa kanila upang mas malawakan po natin ang ating isipan upang na sila kung sino po ang pipiliin para malaman po natin kung ano po ang makakabuti sa ating lahat. Yan lang po, maraming salamat. Once again, thank you very much. Candidate number 4 and our next is hashtag brotherhood. Once again, your hashtag is brotherhood. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang hashtag brotherhood po, ito po yung nagsisimbolo ng isang pagsasama ng magkaibigan, pamilya, or mga taong malalapit sa atin. Ang brotherhood ay minsan may bad effect and good effect. Ang bad effect ng brotherhood minsan ito yung nasasangkot sa mga gulo, trouble, at sa mga pwede yung sabihin pagkakapala sa mga taong na nasasangkot dito. Ang good effect naman nito ay ito yung mga taong pwede natin lapitan once na mga magka-problema tayo. Thank you. Alright! Ang ganda ng tanong! Ang ganda ng sagot! Mga kaonesa! Once again, ang yung hashtag ay hashtag pag-aaral. Hashtag pag-aaral. Makinig, mag-aaral mabuti. Dahil may kasabihan tayong pag-aaral ang tanging puhunan upang ikaw ay may siguradong patutunguhan. Yes! Maganda! Thank you very much. Intelligence. Once again, ang yung hashtag ay artificial intelligence. Hashtag AI o artificial intelligence. Ito ay bahagi na ng ating buhay sa panahon ngayon. Ito ay nagsisilbing bahagi ng ating buhay dahil nagkakaroon tayo ng trabaho at meron itong hashtag AI. Ito ay bahagi na ng ating pang-araw-araw buhay, ng ating buhay. Ito ay nagbibigay ng trabaho sa mamamayan. Ito ay nagbibigay at napapadali ang trabaho sa ating lipunan. At ito ay at meron din itong masamang ininudulot kasi nawawala lang ng trabaho. Nawawala ng Talento. Maraming salamat po sa katanungan niyo. Ang masasabi ko lamang po sa hashtag talento na ito po ay ito po ay ating nagiging talento para po sa ating buhay. Para po sa akin, ang talento ko po ay kumanta at marami pang iba. Ito po ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at confidence para sumali sa mga gantong patimpala. At para din po sa akin, ang talento po na marami nagtataglay sa mga nagtataglay ng maraming tao. At dahil din po sa mga talento natin ay is mas naipapakita po natin ang totoo po natin, ang totoong sarili natin. At dahil din po dito sa talento, may posibilidad po na tayo ay makaangat dahil sa ating dinadalang talento. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, judges. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Hashtag pananampalataya. Hindi lang bilang isang kandidato ng Mr. Wawa 2024, pero bilang isa ring altar server na naglilingkod sa simbahan. Pananampalataya ay ang pagbigay ng iyong sarili sa Panginoon
Dahil merong mga taong seasonal lang kung magsimba at manampalataya sa Diyos. Ang iba ay nananampalataya lang kapag meron silang problema. Ang iba ay nananampalataya lang pag meron silang pinapurmahan. Pero ang pananampalataya ay dapat palagi natin isaalang-alang. Dahil ang pananampalataya natin sa Diyos ang magdadaan sa atin sa kaligtasan. Dahil ang Diyos ang nagbuhay sa atin. Yun lamang masasabi ko, maraming salamat. Thank you very much, Catherine. Number 9. And our next is Catherine, number 10. Catherine, number 10 for Namundi, Nabubunod, at syempre, ano pangalan ba? Sa wala rin sa batas. Ang kanyang hashtag ay hashtag trabaho. Magandang gabi po, Barangay Wawa. Hashtag trabaho. Sa aking salita ngayon ay para sa aking tatay. Kasi siya ang bumubuhay sa amin at siya ang lagi tumutulong sa amin. Siya lagi nagsasabi sa amin ng lagi ng tama para maging pagtanda namin, maging maayos ang aming buhay. Siya ang nagtrabaho sa amin, siya ang nagpalalaki. At maraming salamat sa aking tatay. Sa tatay ko po, the best ka po. Ay lang po, maraming salamat po. Thank you very much. Catholic number 10. Okay, so there you have it. Number! Candidate number 9! Please step forward. Samahan mo na si candidate number 9 dahil pasok ka na rin sa top 3 candidate number 4. Huwag ka nang kabahan dahil makakahinga ka na ng maluwag dahil sasamahan mo na din sila candidate number walang iba kundi si candidate number 10. There you have it, ladies and gentlemen, our top 3. Yes, alright! 24. Ang gagwapo naman ng lahat ng ako, Nessa! Top 3, Magic 10, And of course, para sa pipili ng top 3. Top 3 na sila. Top 3, another question answer mga Konesa. Harap kung nais yung sumunod sa Mr. Wawa 2024. Pero dahil dyan, meron kayong consolation prize na hatid sa inyo ni Mr. Ponciano Cheng Secreto from Italy. Thank you very much. Palakpakan naman po natin ang lahat ng ating mga candidates. Maraming salamat candidate number 1, 2, 3, 4, 6, 7, and 8. Thank you so much. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Isang malakas na palakpakan naman po para sa kanila. Okay, so now, ladies and gentlemen, there you have it. Our top 3 for Mr. Wawa 2024. Dito natin malalaman kung sino. Good afternoon. Good evening po. Number 9. So this is my question. Paano mo ipapakita ang iyong papel bilang isang modelo at inspirasyon sa inyong komunidad? Ulitin ko. Paano mo ipapakita ang iyong papel bilang isang modelo at inspirasyon sa iyong komunidad? Maraming salamat po sa napakaganda pong tanong. Muli po, magandang gabi po. Ang maipakikita ko po ang aking pagiging modelo sa komunidad bilang aking tuturuan ng mga kabataan at gagawing modelo ang sarili ko para sa kanila. Dahil tuturuan ko sila kung paano ang kung paano ang pagiging tunay na modelo at maging mabuting ehemplo sa iba. Dahil ang kabataan natin ay sinasabi ng pag-asa ng bayan.
Kaya naman ako, bilang modelo, ay gagawin kong parte ang sarili ko ng buhay nila. Dahil tuturuan ko mga kabataan, dahil sila ang magiging kinabukasan natin. Dahil ang sinasabing kinabukasan ng kabataan ay nagmumula sa mga nakakatanda. At bilang ako na nakakatanda at sa aking edad, ay ako ang magiging ehemplo sa mga kabataan. Dahil wala silang ibang titingnan kundi ako lang. Dahil wala silang ibang tutularan kundi ang mga mas nakakatanda sa kanila. At doon sila matututo, doon nila makikita ang ugali. Pag doon nila nakita ugali, ang kagandang ugali ng sa matatanda, ay tutularan nila yun. At pag nakita nila ang magandang ugali ng mga nakakatanda, ay ayun din ang magiging ugali nila. Maraming salamat po at magandang gabi. Barangay Wawa. Thank you so much, candidate number 9. And our next is candidate number 5. Kaya naman, kung nagpapili ka na dito sa apat. Bilang isang candidate ng Mr. Wawa at bilang isang individual, paano mo maisusulong at maipaglaganap ang pagkakapantay-pantay ng karapatang pangkasarian o gender equality? Ulitin ko, bilang isang candidate ng Mr. Wawa at bilang isang individual, paano mo maisusulong at ipapalaganap ang pagkakapantay-pantay ng karapatang pangkasarian o gender equality? Thank you po. Good evening po everyone. Thank you po sa magandang tanong. Gender equality po, ito po yung pagkakapantay-pantay po lahat ng kasalanan, mga LGBTQ, boys and girls. Masasabi ko po na wala pong pinagkakaiba ang LGBTQ sa ating mga lalaki at babae dahil pare-pares po tayong tao at may kanya-kanya po tayong responsibilidad sa mundong ito at masasabi ko na lahat ng tao ay walang pinagkakaiba dahil sinabi ng Lord na lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakatulad. Ang pinagkukunan lang ng Natin ng lakas ay kay God. ay yung mga taong walang iba kundi i-discriminate yung mga LGBTQ dahil kasi ayaw nila na nakakasama o nakaka-socialize yung mga ganun tao. And yun lang po, thank you. So, ang iyong judge ay si Judge number 3. Magandang gabi, candidate number 10. Kung ikaw ay magiging hurado kasama namin, ano ang isang bukod-tanging katangian ang hahanapin mo sa dapat at karapat-dapat patawaging Mr. Wawa Yan. na kakatawan sa lahat ng kabatahang lalaki ng Barangay Wawa? Maraming salamat po sa magandang katanungan. Kung ako po ay kasama niyo dyan, ang pipiliin ko po ay mag-respondan sa mga gawain sa ating barangay. At tuturuan natin yung mga kabataan lalaki na maging pursige sa pag-aaral nila upang makamit nila ang tagumpay nila. At kasama lang doon, respeto sa mga tao, nakakasalamuha. At ayun lang po, maraming salamat po. Ayan! Sa pagkakapala ng ating mga judges. Kaya muli po isang malakas na palakpakan naman para sa napakagwapo at napakagising Memorable at hindi ko malilimutan. Siya yung last year na nag-champion, nag-title na Mr. Wawa. Last year champion, Mr. Wawa. Mga pamilya na unang-una sumuporta sa pagpapalang na ito. Sa aking mga kaibigan ng todo effort para suportahan ako. Maraming salamat sa inyo. At ako din po ay nagpapasalamat sa aking kapitan na si Mr. Vincent Atienza sa pagsanghayan upang matuloy ang event na ito. Isang umawa sa akin na sila Dante Henry at Ate Mela na hindi ko pinabayaan ang tulong sa ating mga organisa. Maraming salamat po sa inyo.
dito ng gusto. Muli, ako si Brian Pelayo, Mr. Wawa 2023, Sitio Sisa, Lugar, Islaman, Barangay Wawa. So once again, thank you very much, Mr. Brian Pelayo, our Mr. Wawa 2023. Nire-ready pa lang. Huwag ka naman may nakakababa naman ng mga ito. Wala pa. Sino gusto nyo manalo? Di sila na ang panalo. Palakasan na lang daw. Nasira kasi yung tabulator natin. Palakasan na lang ng palakpak. Manila, thank you so much. Coffee Manila, maraming salamat. Okay, so our second runner-up will receive a trophy, sauce, cash, and certificate. And to give the award, may we call on Mr. Nico Orjones and Miss Jewel Maranan. Our second runner-up goes to candidate number... Tapon po ulit, sorry. Our second runner-up goes to candidate number 9, second runner-up lang. Baka naman si number 5. First runner-up will receive trophy, sauce, cash, and certificate. And of course, our title for Mr. Wawa 2024 will receive cash, sash, trophy, certificate, and personal collections. And for our first runner-up, to give the award, may we call on Mr. Jerry Cantada and Mr. Lawrence De La Vega.